Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Masaya siyang nagulat nang makita kami. Niyakap niya si Liam at ngumiti sa akin. Sinalubong kami ng mama niya at sobrang komportable ako. Palaging pala kaibigan si Mark sa akin kahit na iniiwasan ako noon ni Liam, si Mark ay parang approachable. Nakatingin siya sa akin noon ng mabait na mga mata ng kapatid. Patuloy niya kaming ini-entertain sa pamamagitan ng pagkukwento sa akin tungkol sa mga pangyayari sa kanilang paaralan at kolehiyo at nag-e-enjoy naman ako. Sinamaan siya ng tingin ni Liam pero wala siyang pakialam. Sobrang nag-enjoy kami, at muntik ko nang makalimutan ang incident na nangyari nung college. Oras na para umalis kami. Niyakap ako ni tita at sinabing babalik kayo. Tumango ako, tita nag-enjoy ako ng sobra, babalik talaga kami. Sumama sa amin si Mark sa aming sasakyan at sinabing, Monica, I am very happy that you both married. I always wanted to have a younger sister, but I never had one. I have always seen you as my sister and I am really very happy na napangasawa mo ang stupid na ito. Sinuntok siya ni Liam sa balikat niya pero hindi niya ito pinansin. At kung naiirita siya, sabihin mo sa akin. Susuntukin ko siya para sa'yo. Umiti lang ako, thank you brother. You are a very nice person just as Liam said. Oo, sasabihin niya yan gaya ng ilang taon ko na siyang tinitiis. Sinuntok ulit siya ni Liam at binatukan naman siya ni Mark. But jokes apart, best friend ko siya, as he is a gem of a person. Pareho kayong perpekto para sa isa't isa. But still, feel free to take my help if ever gusto mo siyang suntukin. Niyakap niya ako ng mahina gamit ang isang braso. Nagpaalam na kami sa kanya at umuwi na. Nakaupo ang lahat at nanunood ng ilang comedy show. Liam at Monica, akala namin ay late na kayo darating, buti na lang at kakain na tayo ng dinner. Go and freshen up, maghahain muna ako ng dinner. Pumunta siya sa kusina, sinundan ko siya. Mommy, tutulungan kita sa dinner. Paumanhin, Mommy, gusto kong pumunta ng mas maaga ngunit nais ni Liam na pumunta at makita ang kanyang kaibigan na si Mark. Wala iyon anak, okay lang. Masaya kami na magkasama kayong dalawa. Sa totoo lang, nag-atubili si Ramon na papuntahin siya sa London mag-isa, pero may exams ikaw kaya. Ma'am, masaya ako na si Liam ang pupunta imbes na si Daddy. Hindi siya pinahihintulutan ng kalusugan ni Daddy na pumunta doon sa loob ng 10 araw. Bata pa si Liam at kaya niya ito. Napakabait mong bata, God bless you both. Inutusan namin ang aming kasambahay na ihanda ang hapunan. Liam, maaari kang magpahinga bukas, dahil nakabook na ang iyong mga tiket para sa susunod na araw, sabi ni Daddy. Hindi na kailangan yan Dad, baka kailanganin nila ako sa opisina. Kung kailangan kanila maaari silang pumunta at tanungin ka. Magpahinga ka. Okay Dad. Habang kumakain kami ay biglang napangiwi si Liam. Napatingin ako sa kanya. Medyo basag ang buko niya sa pagkakasuntok sa stupid na lalaking iyon. Nakita rin iyon ni Luis at tumingin siya sa akin na parang nagtatanong. Sobrang sama ng loob ko kay Liam. Hirap na hirap siyang kumain, halos maluha-luha na ako. At nakikita ko habang naghuhugas ako ng kamay. Nang maghugas na ako ng kamay, sinundan ako ni Luis at nagtanong, bakit nabasag ang buko mo brother? Anong nangyari? Bakit halos maluha-luha si Monica? Anong nangyari ngayon? Halika sabihin mo sa akin. Don't worry Luis, nakipag-away lang ako doon sa lalaking masungit kay Monica sa college. Ano? Sinabi ko sa kanya ang lahat.
Galit na ngayon si Luis, dapat tinawagan mo ako para mabugbog ko siya. Ginawa ko yun brother, wag kang mag-alala. Medyo nag-aalala lang ako kay Monica, takot na takot siya. Wag kang mag-alala brother, ako na ang bahala sa kanya, kapag wala ka dito. Umiti ako sa kanya at tinapik ang balikat niya. Pumunta ako sa kwarto ko at nakita kong halos mapaiyak na si Monica. Lumapit siya sa akin nang makita niya ako. I'm sorry Liam, masakit ba? Ipakita mo sa akin, pakiusap. Nakita kong hindi ka man lang makakain ng maayos. Pakiusap, hayaan mo akong lagyan ng ointment ang iyong mga sugat. Huwag kang mag-alala Monica, wala lang. Okay lang ako, magtiwala ka sa akin. Oo, nakita ko yon, napangiwi ka habang kumakain. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Dahil sa maling pag-uugali sa iyo ng lalaking iyon. Hindi mo kasalanan iyon. Okay. Itigil mo na ang talakayang ito. Dapat kong sabihin na isa kang amazing na dancer. Wow! Ikaw ang pinakamahusay na dancer ng inyong college. Ang iyong mga ekspresyon were just perfect. Wala ka man lang pinalampas na beat. Magaling, I am impressed. Umiti siya ng malungkot. Nagtatampo pa rin siya at nagi-guilty. Sinimulan niyang suklayin ang mahaba niyang malasutla na buhok. Gusto ko siya sa aking mga bisig ngayon, ang cute niya, inosente at maganda. Pinababaliw niya ako. Monica, nagugutom pa ako. Oh, may sakit ka, kaya dapat hindi ka nakakain ng maayos, dadalan kita ng pagkain. Hindi, ang ibig kong sabihin. Hindi naman ako ganoon kagutom. Ano ito Liam? Sinabi mo lang na gutom ka. Ngayon sinasabi mong hindi ikaw. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin, kukunin ko ito para sa iyo. Ay, dito niya tinatanong ang tanong na ito ulit, kung pwede ko lang sabihin sa'yo. Gusto kitang kainin my sweetie pie ko. Liam, paano ang sweet balls na ginawa mo? Kukunin ko para sa'yo. Napaka-inosente niya at parang bata. Pinipigilan ko ang emosyon ko, pero gusto ko talaga siya. Dumating siya na may dalang gatas at sweet balls at inalok sila sa akin. Monica, may sakit sa mga kamay ko, pwede mo ba akong pakainin itong mga sweet balls? Okay, no problem. Pinakain niya ako ng mga sweet balls at pinainom ng gatas na tinatamasa ko nang biglang pumasok si Luis sa kwarto at sinabing, "Wow Monica, gumawa ka ng sweet balls. I just love sweet balls. Maaari mo bang kunin sa akin ang ilan sa mga iyon, please?" Sure Luis, just give me 2 minutes. Actually may masakit si Liam sa kamay niya kaya hindi niya kinakain ang mga iyon mismo. Kukunin ko ito para sa iyo kapag napakain ko siya, please sit. Huwag kang mag-alala, papakainin ko siya, mangyaring kunin mo ang mga sweet balls para sa akin, I'm dying to eat them. Nakangiting sabi ni Luis, I want to kill him I swear. Brother, ibuka mo lang ang bibig mo, papakainin kita ng maraming sweet balls na gusto mo. Mas nadagdagan pa sila ni Monica para sa atin. Shut up Luis. Kunin mo na lang sila at umalis ka na, hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero 5 minutes back, nakita kong kailangan mo ng tulong ni Monica. Come on brother, maaari mong kunin ang tulong niya ngunit hindi ang akin, sobrang nasaktan ako. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay, mayroon akong perpektong lunas para sa kanila. Maaari bang bigyan ako ng kahit sino ng baril, mangyaring? Kailangan kong patayin ang batang ito. Luis please umalis ka na dito, naiirita na ako. Hindi bago kita pinakain. Tungkulin kong tulungan ang kuya ko kapag kailangan niya ako. At gusto ko rin ng mga sweet balls. Dumating si Monica na may dalang sweet balls sa isang plato at ibinigay ito kay Luis. Nagsimula siyang kumain ng isa at sinabing, Monica may pinsan ka ba o kaibigan na kayang gumawa ng mga sweet balls na ganito? Pakipakilala mo siya sa akin. Galing nila, hindi ko lang siya mapakain ngayon dahil kailangan ko ring kainin ang mga ito. Ikaw gawin mo yan. Okay, salamat sa mga ito, mangyaring ipagpatuloy ang paggawa nito para sa amin. Bye, good night sa inyong dalawa, and brother please enjoy your sweet balls. Umalis na siya tapos kinindatan ako. Pinakain ako ni Monica at tinanong ako kung may kailangan pa ba ako. Ikaw lang ang kailangan ko.
Gusto kong magpalit ng damit, ngunit hindi ko madaling matanggal ang mga butones. Nagpupumiglas pa akong buksan, nang makita niya ako at tinanong niya ako, "Naku, masakit ang kamay mo." Tatawagan ko si Luis. "Please Monica, ayokong tawagan mo siya. He will irritate me and I will never hear the end of it." Ako na mismo ang magbubukas. Tumango siya. I was trying pero medyo namamaga na yung knuckles ko, hindi ko na kaya. Tanong niya, "Kung wala kang problema, kaya ko." Lumapit siya sa akin at napakahiyang tinanggal ang isang butones. Parang drum ang tibok ng puso ko. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa akin. Oh God! Bigyan mo ako ng lakas para labanan siya. Isa-isa niyang tinatanggal ang mga ito. Nanatili akong nakatingin sa malaki niyang magagandang mata, mahaba niyang itim na buhok, at kanyang pink soft lips. Gusto ko lang matikman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at dinampi ko ang labi ko sa labi niya. Napabuntong hininga siya at natahimik. Mas malambot ang labi niya kaysa sa inaakala ko. Hinawakan ko siya at hinalikan ulit. Nawawala na ako ng kontrol, dahil noon pa man ay gusto ko na siyang halikan. Natigilan siya, pero hindi niya ako pinigilan. Gusto ko silang tikman kaya dinilaan ko ang labi niya. Napabuntong hininga ulit siya at sinimulan kong sipsipin ang ibabang labi niya. Mas matamis ang lasa niya kaysa honey. Patuloy ko siyang hinahalikan at hinawakan niya ang shirt ko. Ang dami kong gustong gawin sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. It took everything in me para pigilan ang sarili ko. Hindi ko gustong takutin siya. Nakahawak pa rin ako sa kanya ng mahigpit. "Monica, you are very beautiful. Just like some angel from heaven." My angel. Lalo siyang namula. Medyo namamaga ang labi niya ngayon at mas naging pink pa. Siya ang magiging kamatayan ko. Ang lahat ng mga butones ay tinanggal at ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa aking bukas na shirt. Nakatayo siya malapit sa akin sa bilog ng aking mga braso. Binitawan ko siya at sinabing matulog na tayo. Nagpalit siya ng pink na nightwear. Seryoso. Nagpasya na ba siyang patayin ako? God, iligtas mo ako. Naligo ako ng malamig at paglabas ko ay nakatulog na siya. Sumilip ako sa ilalim ng mga covers at hinawakan siya sa aking mga braso. Nakatapat ang likod niya sa dibdib ko. Nadulas ako kaagad sa antok. Hinalikan niya ako. OMG. Hinalikan niya ako. First kiss ko iyon at mas maganda pa sa inaasahan ko. Nasaktan ang kamay niya at hindi niya naalis ang mga butones ng shirt niya, kaya inalok ko na. Bagaman hindi ako masyadong komportable na gawin iyon, kailangan kong gawin iyon, dahil walang ibang gagawa nito. Dahan-dahan kong tinanggal ang mga butones ng shirt niya. Naririnig ko ang tibok ng puso ko sa aking tenga. Nakaramdam ako ng sobrang hiya. Si Liam ay nakatayo malapit sa akin at isa-isa kong binabawi ang kanyang mga butones. Nakatingin siya sa akin ng napakatindi. Naramdaman ko ang mga mata niya sa mukha ko. Wala akong lakas ng loob na tumingin sa mga mata niya, kaya pinagpatuloy ko ang pagtanggal ng mga butones. Sobrang nahihiya lang ako. Bigla na lang niya akong niyakap at dinampi ang labi niya sa labi ko. God, oh God, nakalimutan ko pang huminga. Hindi ko alam ang gagawin ko, nakatayo ako doon na parang estatwa. Tapos hinalikan niya ulit ako, this time din nilaan niya ang labi ko. Hindi ko alam kung paano magre-react, nararamdaman ko ang mga bagay na kakaiba sa akin. Sinimulan niyang sipsipin ang pang-ibabang labi ko, napabuntong hininga ako pero patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin at sobrang higpit ng hawak sa akin. Ayokong tumigil siya. Nagiging magaan na ang ulo ko at parang hindi na kaya ng mga paa ko ang bigat ko kaya napahawak ako sa shirt niya. Naramdaman kong parang may kung anong kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Ano ang nangyayari sa akin? Tumigil siya sa paghalik sa akin at nanatiling nakatingin sa akin. Monica, ang ganda mo. Just like some angel from heaven, my angel. Parang umakyat lahat ng dugo sa katawan ko papunta sa pisngi ko. Tapos sabi niya matulog na daw kami kaya nagpalit na ako ng pantulog. Pagbalik ko ay nakatitig pa rin sa akin si Liam saka siya naligo. Pagod na pagod siya, bakit ngayon pa siya naliligo?
Kinabahan ako ng sobra kaya nadulas ako sa ilalim ng mga covers at pumikit na parang natutulog. Dumating siya pagkatapos maligo at humiga siya sa kama at niyakap ako. Gustong-gusto kong nasa mga bisig niya. Pakiramdam ko ay nasa bahay ako. Natulog kami ng ganyan. Kinaumagahan nang imulat ko ang aking mga mata, nakita kong nakapatong ang ulo ko sa kanyang dibdib at ang kanyang mga braso ay nakayakap sa akin gaya ng dati. Nakapulupot ang isang kamay ko sa leeg niya. Nakawala ako sa yakap niya at pagkatapos kong mag-fresh ay bumaba na ako. Si Mommy ay nagbibigay ng mga instructions sa kasambahay tungkol sa breakfast at lunch. Niyakap ko siya at binati, "Good morning Mom, pwede po bang magluto ako ng breakfast at lunch? Anak, ito rin ang bahay mo at hindi mo na kailangang tanungin ako bago gumawa ng anuman. Hindi ka ba pupunta sa college ngayon?" "No Mommy, hindi ako pupunta ngayon, nakagawa ako ng sapat na practice para sa competition at higit pa sa kailangan kong paghandaan para sa mga exams." "Okay anak, mas mabuti yan. So ano po ang gagawin ko Mom?" "Inutusan ko lang si Sima na maghanda ng wheat bread, sweet corn salad at ilang sandwich. May gusto ka pa ba?" "No, Mom, it is good." "Paano po ang lunch?" "Si Sima ay nagbabad ng beans kaya kailangan nating gawin ang mga ito, magpahinga ka na." "Paano ang beans, rice, soft white cheese at pinaghalong gulay?" "Siguradong mag-e-enjoy ang lahat sa pagkain ngayon, tatawagan ko rin ba si Marina at Carlos?" "Yes Mommy, please." "Tama, kaya tatawagan ko sila tapos tutulungan kita." Sabi niya sabay kuha ng phone niya at tinawagan si Mommy. Sabi ni Mommy, hindi daw sila makakapunta dahil may iba pa silang plano. Nagsimula ako sa breakfast at sa tulong ni Sima, naghanda ako ng breakfast at lunch. Ito ay tinatayang alas 9:30 ng umaga. Kaya umakyat na ako para maghanda, naligo ako at nagsuot ng magandang kulay purple na suit. Natutulog pa si Liam, kaya tinawag ko ang pangalan niya para gisingin siya. Nagmulat siya ng mata at ngumiti sa akin. "Liam, please get ready fast, breakfast is ready." Tumango siya at naligo. We all settled to have our breakfast nang tinukso kami ni Luis. "Brother, kumusta ang pakiramdam mo ngayong umaga? Gusto mo pa ba ako? I mean si Monica o ako ang magpapakain sa'yo?" Nakatitig sa kanya si Liam, "Shut up Luis and mind your business, okay?" "Anong nangyari sa kamay mo, Liam?" Parehong tanong ni Mommy at Daddy. "Oh, nothing serious Mom, alam mo naman si Luis, palaging pinapalaki. Minor cut lang. Sobrang minor lang, kaya si brother na hindi makakain mag-isa. Kailangan siyang pakainin ni Monica kahapon, di ba Monica? So gusto mo pa ba siyang pakainin?" Nakangiti at nagpapalitan ng tingin sina Mommy at Daddy. Sabi ni Mommy, "Liam, bakit hindi mo sinabi sa akin na masakit pala ang kamay mo, pwede rin kitang pakainin?" At saka siya humagalpak ng tawa. Sinamahan siya nina Luis at Daddy. "Luis, I swear papatayin kita balang araw." Lahat kami ay nag-enjoy sa aming breakfast at ang magaan na pagbibiro. Umalis sina Dad at Luis papuntang opisina, si Mommy, Liam at ako ay umupo kami sa sala at nagkwentuhan. Sabi ni Mommy kailangan niyang mamili at umalis na rin. Kumuha rin siya ng packed lunch para kay Dad at Luis. Nagpasya kaming manood ng ilang comedy movie. Nag-enjoy kami ng husto at nag-lunch. Sarap na sarap si Liam sa pagkain at sinabing, "Monica, sa tingin ko ay doble ang laki ko kung patuloy kang gagawa ng ganitong pagkain." Pagkatapos ay sabay kaming nag-impake para sa kanyang paglalakbay, aalis siya bukas. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan iyon. "Monica, mamimiss kita ng sobra. At mangyaring ipaalam kay Luis kapag pupunta ka para sa iyong dress rehearsal. Ayokong pumunta ka mag-isa. All the best sa iyong competition and exams." Nagpasalamat ako sa kanya. Iniimpake namin ni Mommy ang lahat ng snacks na inihanda namin para sa kanya sa paglalakbay. Everything was packed. Madaling araw ang flight niya kaya maaga kaming lahat. Kasama kami ni Luis papunta sa airport. Niyakap niya si Luis at sinabihan itong maging responsable sa kanyang pagkawala at ingatan ang lahat. Tumango si Luis at sinabihan siyang makakaasa.
Tapos niyakap niya ako at bumulong malapit sa tenga ko, "I will miss you my beautiful angel. Will you miss me too?" Umiti ako at tumango. Pumasok siya sa loob at umuwi na kami. Nagpunta sa college ako at alam na ng lahat ng kaibigan ko na kasal na ako. Nagalit sila sa akin at inatake nila ako sa kanilang mga tanong tungkol sa aking kasal. Naiinis talaga si Sia, as we usually share everything with each other, pero hindi ko man lang sinabi sa kanya. Hindi man lang niya ako kinakausap. "Sia, please makinig ka man lang sa akin. Bakit sa tingin mo ay dapat na akong makinig sa iyo ngayon? Hindi ka man lang nag-abalang ipaalam sa akin ang tungkol sa pagpapakasal mo." Hindi ko alam sa sarili ko, 20 minutes lang nalaman ko bago ako nagpakasal. Anong kalokohan? Ngayon, huwag mo akong bigyan ng mga lame excuses. Makinig ka friend, sasabihin ko sayo. Sinabi ko lahat sa kanya. Nabigla siya nang marinig ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Kaya kailangan mong pakasalan ang mahal ng iyong buhay. Pero masaya ka na ba ngayon?" "Oo. Sobrang saya ko." "That's great. Ngayon, kailan mo sasabihin sa akin? Kailan ko siya makikilala? Gusto kong malaman ang tungkol sa lalaking nagnakaw ng puso mo, all those years ago. Balak ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos ng exams. Si Liam ay nasa London para sa ilang negosyo kaya makikilala mo siya pagkatapos ng 10 araw. Oh okay, kaya kumusta ang mga bagay sa inyong dalawa?" Amusement niyang tanong. Namula lang ako. "Para kang kamatis Monica. Anong nangyayari? Halika sabihin mo sa akin, tingnan mo ang sarili mo at namumula ka na." "Hindi." Tumango siya. "Monica, masaya ako para sa iyo. Pasok na tayo sa klase." Pagkatapos ng klase, umuwi ako at kumain kasama si Mommy. Pagkatapos ay pumunta ako sa aking room, mukhang walang laman, naging malungkot ako. Namiss ko na siya. Nag-aral ako ng 4 na oras at pagkatapos ay natulog ako. Wala akong ganang kumain. Inaya ako ni Mommy na mag-dinner, pero sabi ko busog pa ako. Kinabukasan, nag-ring ang phone ko. Si Liam yun, natuwa ako nang makita ko yung pangalan niya, "Hello. Kumusta ka, aking magandang anghel? Mabuti naman, kamusta ka?" "Okay lang ako, magkakaroon ng unang meeting sa loob ng 1 oras. Sana maging maayos ang lahat. Ito ay tiyak na magiging mabuti. Ikaw ay handa na mabuti at kami ay sigurado na ikaw ay mag-crack sa deal. Alam mo, Monica, miss na kita. Namiss ko ang iyong ngiti, ang paraan ng pamumula mo. Namiss din kita kagabi habang gustong-gusto kitang yakapin habang natutulog. Namiss mo rin ba ako?" Tuwang-tuwa ako sa narinig ko. Namiss ko din siya pero hindi ko masabi kaya napaungol na lang ako. "Kailan ang dress rehearsal mo?" "Ngayon." "Okay. Sasabihin ko kay Luis na sumama sayo." "Hindi na kailangan yan Liam." Simula kong sabi pero pinutol niya ako. "Siyempre, kailangan niyang sumama sayo. Ayoko nang maulit ang pangyayaring iyon. Ayokong may nagkakamali sayo. Ngayon pakisabi sa akin na sasama ka sa kanya. Ayokong pumunta ka mag-isa. Naintindihan ba?" "Oo. Okay. Mabuti at salamat sa wonderful snacks. Ang hindi ko maintindihan, bakit ang dami mong binigay sa akin? Ibig kong sabihin, gustong-gusto ko ang iyong luto ngunit tiyak na hindi makakain ng marami." Napangiti ako, salamat sa mga papuri ngunit nananatiling fresh ang mga ito sa loob ng maraming araw upang maaari mo itong ibigay hanggang 10 araw. Ito ay isang napaka-nutritious snacks, dinadala ito ng mga travelers habang naglalakbay sila. Okay my angel, iyan ay magaling dahil gusto kong kumain ng Asian food. Sila ay amazing. Salamat at kamusta na ang kamay mo? Namiss ko ang aking wife, dahil kailangan ko ng tulong upang alisin ang mga butones ng aking mga damit. Nagsimula akong namula ngayon at tumawa siya at sinabing, "I bet namumula ka dyan, tama. Mag-iingat ka Liam and I wish na maging maayos ka sa meeting. Bye." Okay bye. Ipapaalam ko kay Luis ngayon. Naghanda na ako at bumaba at naghanda ng breakfast para sa lahat. Lumapit si Luis at nagtanong, "Anong oras ang dress rehearsal Monica? Sasamahan kita."
Medyo nahiya ako dahil ayaw ko siyang abalahin, kaya sinabi ko, "Sorry Luis, I think I can manage it on my own," pero nagiging paranoid na talaga si Liam. "I am sorry to bother you." Anong kalokohan, Monica? Mas maaabala ako kapag dumating ulit ang bastos na yan at kung may magalit man sayo. And let me tell you one thing, hindi naman ako pinilit ni brother na sumama sayo. Ako mismo ang nag-alok. Gustong-gusto kong pumunta at panuurin kang sumayaw. Umiti ako at nagpasalamat sa kanya. Medyo na-curious sina dad at mom sa usapan namin, kaya ipinaliwanag ni Luis sa kanila ang lahat. Galit na galit talaga si dad at sinabihan si Luis na aksyonan ang dance coordinator na iyon kung naroon pa siya. Niyakap ako ni mommy at sinabing, "It is always better to be safe, we can't take a chance with you." Nandyan si Luis, kung mayroon kang anumang problema huwag mag-atubiling sabihin sa kanya. Sure mommy. Pumunta ako para sa dress rehearsal kasama si Luis. Umupo siya doon sa isa sa mga upuan para panuurin ang dress rehearsal. Nandoon din si Sia na naghihintay sa akin kasama ang ilan pang mga babae. Napaka-smooth ng dress rehearsal. Naka-costume pa ako at pagdating ko sa mga audience, ni-click ni Luis ang picture ko at nagsimulang lumapit sa akin. Niyakap niya ako at may sasabihin sana nang may sumampal sa kanya ng malakas. Nagulat kaming dalawa. Lumingon ako para tingnan kung sino ang gumawa nun at laking gulat ko nang makitang si Sia iyon. Sia, ano? Bakit mo? How dare you click her pictures and hug her? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na siya ay may asawa at ang kanyang asawa ay papatayin ka. Dapat nandito lang siya. Ngayon please umalis ka na bago pa siya dumating o papatayin ka niya. Natigilan ako, anong pinagsasabi niya? Ngunit mabilis na nakabawi si Luis at mukhang naaliw siya. Paano kung hindi ako umalis? Hindi ako natatakot sa sinuman. Tinaas niya ang isang kilay niya. Hello, Mr. Whatever, I suggest tanggalin mo muna yung mga pictures niya dito sa harap namin, pagkatapos ay humingi ng tawad at umalis bago dumating ang kanyang husband. I swear he will bet you to pulp. Hindi ako nagtatanggal ng anumang mga pictures, gawin ang anumang nais mong gawin. Come on, call her husband. I am not scared of anyone. Nakangisi ngayon si Luis na para bang pinaglalaroan siya. Sia please listen, siya ay. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang tungkol kay Luis pero galit na galit siya. Listen, ikaw. Idlit mo, no? Ibigay mo lang sa akin ang iyong telepono. Sinubukan niyang agawin ang phone niya pero itinaas ni Luis ang kamay niya. Ngayon ay hindi na niya maabot ngunit gayon paman, patuloy pa rin siyang sumusubok. Nakangiti si Luis na parang kahit ano. Very feisty. I like it. Kunin mo ang phone ko kung kaya mo, Miss Beautiful. Hindi man lang namalaya ni Sia na napakalapit na pala nito sa kanya. Pero sa bawat second na lumilipas ay lalo siyang nagagalit. Natisod siya sa paa niya at bahagyang napangiwi si Luis. Medyo na-distract siya at inagaw ni Sia ang phone niya. Just tell me your password. Ako na mismo ang magbubura ng mga pictures niya. Nagulat ako sa lakas ng loob niya. Alam kong nakababatang kapatid siya ni Liam pero hindi. Nakipag-away siya sa isang estranghero para sa akin, mahal na mahal ko siya. Paano kung hindi ko sabihin? Ano ang gagawin mo, Miss Beautiful? Well, kung ganoon, sisirain ko ang phone mo sa harap mo, dito, ngayon din. Calm down Sia, wala siyang gagawin. Ibalik mo sa kanya ang phone niya. Now. He is not. Monica, you are very innocent and naive. Baka maling gamitin niya ang mga pictures mo. Baka i-share niya sa iba, ani ni Sia. Oh, ang bait-bait mo. Paano mo nalaman ang mga plano ko? Ipapadala ko sa kapatid ko, sabi niya na nakatingin sa akin at namula ako. Pero bakit? Laking gulat niya nang lantaran niyang inamin yon. Dahil hiniling niya sa akin na gawin yon. At napakaganda niya ngayon. Pinaglalaroan pa siya ni Luis. Napaka walang hiya mo. Teka lang, tatawag ako ng pulis. Nakangiti pa si Luis pero tama na ang drama na ito kaya kinuha ko ang phone sa kamay niya, at ibinalik kay Luis. Monica, nagalit ka na ba? Siya ay.
Pwede bang itigil mo ito at makinig sa akin kahit sandali? Wala siyang gagawing masama. Siya si Luis. Nakababatang kapatid ni Liam. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.